Okay, so problem number 2. So ito na, magpo-focus na tayo dito sa maximum deflection kung paano ba siya kinocompute. So for the given prismatic beam shown, EI is constant, or pagka sinabi nating prismatic beam, so ang ano natin, ang cross-section area ng beam natin ay pare-parehas. Okay? So para mas maliwanagan kayo, meron kasi tayong minsang beam na, for example, ito yung itsura ng beam natin sa una. Okay. Tapos, sabihin natin ito yung point A. Tapos, biglang lalaki siya. Naging ganyan yung beam natin. Kumbaga, mas malaki yung sumunod na beam. Okay. Okay. Kung makikita nyo sa ano yan, actual, mas malaki yung area dito sa part na to kumpara dito. So for example, naka-hinge tayo dyan, tapos naka-roller dito. So ito naman, pagka ganyan yung beam natin, mula maliit tapos lumaki or malaki po paliit, ang tawag natin dyan ay non-prismatic beam. Okay. So yung problem number 1 rin natin ay prismatic beam din. Okay. So itong klase ng beam na ganyan ay non-prismatic. Okay? So, ang double integration method ay nakakasolve rin naman ng non-prismatic. Yun nga lang ay medyo matrabaho kasi yung pag-compute niya. Kaya minsan hindi ganong advisable na mag-solve ng problem na non-prismatic beam pagka usapang double integration method. Okay? Determine the following. Okay? Lagay natin dito, using DIM pa rin tayo. Using the double integration method or DIM. Okay. So dito, we have here point A, point B, and point C. Then we have here the load. Triangular load naman tayo dito. Diba? So that is 30 kN per meter. So determine the rotation at B. Then ang pangalawang tinatanong ay maximum deflection. Okay? So, you compute first for the reactions. So, alam kong may idea na kayo dito kung paano yan isolve. So, we have here, kapag magmo-moment ka dito sa A, then ang inassume mong assumption natin dito ay assumption positive by clockwise. Ganon din dito, assumption positive by clockwise. So, kung mula dito, magkaganyan yan, di ba? So, that is 2/3, di ba? Tapos kapag dito ka naman mag-moment ay 1/3. Okay? So that is now the reactions kapag kinompute nyo. We have RC is equal to 15, then RA is equal to 30 kN. So moment ang kinonsider ko para pag nag-summation of forces vertical ako ay pwede kong ma-check. So 30 plus 15, 45. 45 rin ba yung 1 half ng 3 times 30? So i-compute nyo 1 half ng 3 times 30, 50. Ano rin yan, 45 kN rin. So, which is equilibrium. Be careful lang sa pag-compute ng reactions. Mas maganda na i-double check nyo na yan sa simula pa lang. Bakit? Kasi pag simula pa lang, mali na yung computation natin sa reactions. Ang sagot natin all throughout hanggang doon sa dulo, mali na. Okay? Mali ka na nga sa pag-compute ng reaction, wala na yan. Dire-diretso na yung mali. Okay? So, once na mali ang reaction, mali na rin lahat ng mga sagot. Okay? So, kaya mas maganda meron tayong gamitin na checking pagka nagko-compute tayo ng reaction. Okay, so dito nag-moment ako sa C para mas sure. Yun nga lang, 1/3 na yung centroid nito. Pag dito mo yung moment, plus yung distance na to na 3. Okay? So, ganyan ang mangyayari. So, ganito ang nangyari dyan. Ito lang yung load natin. From A to B, meron tayong yung 30 kN per meter. So, sabi natin sa law of continuity, dapat all throughout ng span ng loads ay dire-diretso yan. So, kung kagaya nito, magkakat kagad tayo sa BC, so, ibig sabihin, ang mangyayari, mapuputol kagad yung ano natin, yung loading. Putol na, di ba? So, ang gagawin natin ay i-extend natin tong triangular load natin na varying or yung varying loads natin. So, yung 30 kN, dire-diretso yan hanggang doon. Okay? So, syempre, parehas yan ng slope o yung parehas yung ano niya, yung pagkakaslant niyan. So, dahil downward force yan, so dapat downward force rin to. Okay? Hanggang doon makarating sa dulo.
doon sa point C. Okay? Point C rin to eh. Okay? So, syempre, hindi naman pwedeng nagdagdag tayo dyan. So, dapat kung nagdagdag tayo dyan ng load, magbawas rin tayo ng load dito. Kung yan ay downward, so dapat ito ay upward. Yun nga lang, kung makikita nyo, so ito ay pwede na nating i-consider na isang load. Okay? Kaso nga lang ito naging trapezoidal. So, dahil trapezoidal yan, ang ginagawa dyan ay pinuputol to. Hinahati yan into two equal parts. So, ano yung two equal parts ng trapezoidal? We have here the rectangular load or the uniform load. Then, we also have here the varying load or the triangular load. Okay? So, yan. So, ilan lahat ang load natin yan? 1. Tapos, pangalawa, itong triangular, 2. So, ang pangatlo ay itong uniform load. Tapos, pang-apat ay itong maliit na triangular load or varying load. So, dahil 30 kN per meter yan, 30 kN per meter pa rin naman yan. Hindi yan magbabago. Okay, so mag-extend yan hanggang doon. Okay? So, sabihin natin itong height ng varying load natin mula dito hanggang dito ay sabihin natin distance D. Okay? So, syempre kung distance D yan, distance D na rin to. Okay? So, para malaman natin yung distance D na yan, or that is the intensity of the triangular load. Para malaman natin yung intensity D na yan, so we can apply the ratio and proportion. So we have D over ilan ba tong distance hanggang dun? D over 6 meters is equal to ratio and proportion natin siya dito sa isa. So 30 over ilan to? 3. So that is 30 over 3. So mas solve natin yung D which is equal to 30 times 6 over 3 which is equal to 60 kN per meter. Okay? So, wala namang problema dyan. So, na-compute na natin yan. Okay? So, dahil alam na natin na 60 kN per meter yan, pwede nyo nang isulat yan, 60 kN per meter. Okay? So, dahil alam na natin yan, pwede na tayong mag-cut ngayon sa cutting plane natin. Okay? Ang ginawa ko na naman ay last segment. Okay? Pwedeng magkaroon tayo ng example na sa per segment tayo mag-cut. Pero kung gusto niyo mag-cut sa per segment, parang yun lang rin yung ginawa natin sa seat work nyo kung mare-review nyo sa sa last na video na ginawa ko. So parang sa left portion ka lang rin nag-cut doon. Yun nga lang, binaligtad ko lang. Pero doon pa rin ako sa kanan. Pero kung yung example number 1 natin, ayaw yung baligtarin. Tapos left portion kayo magko-consider. Yung solution na yun, parehas na parehas dun sa seat work natin. Okay? So, yung sa seat work nyo nga lang, sinanay ko lang kayo na sa right kayo mag-cut. Okay? Pero, kung gusto nyo sa left kayo mag-cut, sa left kayo. Pero, ang mangyayari, yung solution nun ay halos parehas lang rin dun sa in-upload kong video lang rin dun sa seat work. Okay? So, dito, sa right portion ako nag-cut. Sa last segment pala. So, dito dahil last segment yan, sa last segment, ang kinoconsider natin ulit dyan ay yung lahat ng load na nandiyan sa kaliwa. Okay? So, tanggalin mo na to. Hindi mo na consider yan. Ano ulit, pagka yung kaliwa yung kinonsider natin, ano yung magre-resist na moment? Pag ganyan. Di ba? Okay. So, what is the distance from this point up to the leftmost? So, that is always X. Always yan X. Mula doon sa pinaka-left hanggang doon sa cutting plane ay X. So, if this is X, and what is the distance from this point up to this point? That is 3. So, if this is X and this is 3, this distance is X minus 3. Okay? So, yan lang naman ang nakikita nating pag-iiba ng points. Okay? So, wala naman ng ibang loads na nag-vary. Okay? So, meron na tayong X, meron na tayong X minus 3. Pero ang tanong, pag nag-cut kasi tayo dito, okay, so nakita nyo yan, nag-cut tayo dyan. Yung natin dito, yung varying load kasi natin dito is nagva-vary, di ba? Kaya nga varying load nag-iiba yung intensity niya. Ngayon, sabihin natin na yung distance from this point, so up to this point is Y. Mula dun sa cutting plane na intensity. So, nagvo-vary kasi yan pwedeng dito, di ba? So, if that is distance Y,
So, ito rin ay distance y na rin kung saan tayo nag-cut, di ba? Okay? Basta take note na itong matitirang uniform load dito ay 30. So, if this is 30 and this is y, so may matitira tayo ditong ano, di ba? Triangular load. Ano ba yung distance, ano ba yung intensity nitong triangular load na to? So, if this is y, and this is 30, that is y, the remaining intensity will become y minus 30. Kaya ito yun, y minus 30. Okay? So, that is now the intensity for this point, and for this point. Or pwede rin naman na i-add mo yan. So, that is also equivalent to the intensity of y. Okay? So, take note, huwag kayong malilito. Itong D, that is the total intensity. Itong y naman, yan yung natira doon sa intensity ng kinat natin na plane. Okay? So, let's do the moment equation. So, mag-moment na tayo dito. Ayan. Summation of moment is equal to 0. So, negative m. Assumption positive ko dyan ay clockwise. So, we have here negative m. Tapos, plus. Ano yung plus natin? Itong 30 multiply by, ano ba yung distance mula dito hanggang ganyan? So, 30 times x. Minus. Tapos, sinunod ko dyan yung triangular load. Ano ba yung triangular load natin? Ito. Ano yung area ng triangular load natin? 1/2 base. Ano yung base natin na to? Distance x. 1/2 times x times y. So, ano yung y na yon? Yun yung height, di ba? 1/2 times x times y. Tapos, centroid mula dito. Magmo-moment ka. So, from the 90 degrees, kaya that is x over 3. Okay? So, yun lang ang sikreto dyan. Kung ito yung 90 degrees, kung dito ka magmo-moment, mula sa centroid niya, that is 1/3. 1/3 of the base. Okay, so yun yun. Tapos plus, yung ano naman natin, uniform load. May uniform load tayo dito na 30 times, ano yung base, yan yung height niya, ano yung base na to? That is x minus 3. Kaya, plus 30 times x minus 3. Tapos yung centroid pa niya, na i-moment mo, that is x minus 3 over 2. Okay? Tapos plus, meron pa tayo. Another triangle pa, ito. 1/2 ng base. Ano yung base natin? 1/2 ng x minus 3. Ayun yun. Tapos ano yung height nito? Ang height niya ay y minus 30. Ayun yun. Tapos times, centroid pa nito, na itong triangular load natin, 1/3 ng distance. So that is 1/3 or x minus 3 over 3. So, wala nang load, di ba? Apat lang lahat. 1, 2, 3, 4. Kaya apat rin yan. 1, 2, 3, 4. Tapos, pang 5 pala yung moment natin. Okay? So, but y is equal to 10x. Yun yung napalabas natin dito eh. So, magre-ration proportion pala tayo dito. That is y over x. Okay? Y over x is equal to, that is 30 over 3. Or pwede rin naman ang ratio nyo is 60 over 6. Parehas lang na magiging 10 yon. Tapos, cross multiply nyo. So, yung x mo pupunta doon. So, y is equal to 10x. Okay? So, naka-y pa yan in terms of y pa yung mga yan. Okay? So, dapat, ang mangyari dyan ay in terms of x lang lahat dapat yan. Kaya, based from the ration proportion, yung value ng y natin ay equal sa 10x. So, i-substitute na natin na yung value ng y natin ay 10x para maging in terms of x na lahat ng equation natin. So, itong negative moment natin, i-transfer na natin sa right side. So, magiging moment na yan. Moment is equal to EI, y double prime is equal to, what is that? Simplify lang, 30x, tapos minus. What is 1/2 times x? So, palitan natin ng 10x tong y, times x over 3. So, 1/2 ng 10 over 2 over 3. Ilan yan? 10 over 6. But 10 over 6 ay equal lang rin sa 5/3. So, you can simplify that. So, kung gusto nyo 10 over 6, walang problema. 10 over 6 sulat nyo. Pero ang gusto ko ay i-simplify na lang maging 5 over 3. So, that is 5 over 3 ng x times x times x. So, dahil tatlo yan, x cubed. Okay? Plus 30 over 2. 30 divided by 2 is 15. Okay? Multiply by x minus 3 times x minus 3. So, raised to 1 times raised to 1, raised to 2 na to. Okay? Okay, plus, we also have here 1 up times x minus 3.
Tapos ito pa, may naging problema yung y minus 30 times x minus 3 over 3. So itong y minus 30, dito tayo muna mag-focus ha. Saan ba equal yung y? Equal yung y sa 10x. So palitan mo ng 10x yan. So that becomes 10x minus 30. Okay? To simplify that, we can factor out 10 since divisible naman by 10 yung 30, di ba? So if you factor out 10, that becomes 10 times x minus 3. So ano naman na ngayon ang magiging simplified niyan? So ito magiging 30x, di ba? Ito, wala nang problema diyan. So anong magiging simplify niyan? 10 times x minus 3. Imagine niyo na yan na yung value niya. So that is 10 over 2 over 3. So that is 10 over 6 na naman, or 5 thirds. Ito yun. Kaya naging 5 thirds. Tapos x minus 3 times x minus 3 times x minus 3. So dahil tatlong beses yan, that becomes x minus 3 raised to the third power. Okay? So nasundan na. So that is 10 over 2 over 3. Kaya naging 10 over 6 or 5 thirds pag sinimplify or lowest form. Tapos dahil x minus 3, tatlo yan, magiging raised to 3 to. So this is now the moment equation in simplified form. So yan na. Then kagaya nung ginagawa natin, integrate natin. What is 30x squared over 2? 30 over 2 becomes 15 raised to 4. X raised to 4 over 4. 3 times 4 becomes 12. Raised to 3 over 3. 15 over 3 becomes 5. Simplify, di ba? Raised to 4 over 4. So 4 times 3, yung denominator magmumultiply, becomes 12. Tapos x minus 3 raised to 4 plus arbitrary constant 1. Okay, integrate nyo rin ulit ito for the second time. Raised to 3 over 3. So 15 over 3 becomes 5. X raised to 4 x raised to 4 plus 1 over 4 plus 1, that is x raised to 5 over 5. So ang mangyayari lang doon, parang, di ba, 5 over 12 times x raised to 5 over 5. Parang mangyari, gusto kong i-simplify na lang. So magka-cancel tong 5 na to, yung dalawang yan. So magiging x raised to 5 over 12 lang siya. Or that is 1 over 12. Pwede nyong i-rewrite as 1 over 12 ng x raised to 5. So ito, raised to 3 plus 1 over 3 plus 1. So raised to 4 over 4. Raised to 5 over 5. So magka-cancel na naman yung 5. 1 over 12 na naman matitira. Plus, the integral of constant is constant times x. Diba? C1x plus the second arbitrary constant. Okay. So this is now the deflection equation. Okay. So again, pagka nakompleto na natin yung moment, rotation at deflection equation, ano na nga uli yung unang-unang kailangan nating isolve? So kailangan malaman muna natin yung value ng C1 at saka C2. Okay. So para malaman natin yung C1 and C2, we have to apply the what we call the boundaries conditions. So solve first for C1 and C2. So ano ba yung mga support dyan? So meron tayong support sa A at saka sa C. So dyan na tayo magkakaroon ng boundary condition. Okay? So dito ay maglagay lang tayo dito ng condition. So this is Y and this is X. If X is equal to 0, we can say that the deflection is equal to 0. Okay? So yan na yun. Meron na tayong, dito tayo magsasubstitute. So substitute nyo lang lahat dyan yung 0. So dahil puro 0 yan, yung C2 natin ay magiging equal lang rin sa 0. Okay? When x is equal to 6, kasi nandun naman yung sunod na support, deflection ay masasabi rin nating 0. Diba? So you have to apply. Okay? So deflection is equal to 0. Substitute nyo dito yung 6. 6, 6, 6. Tapos C1 times 6. Okay? Then yung C2 natin ay 0 na. Substitute nyo, may mapapalabas tayong value ng C1, negative 92.25. Okay? So dahil meron na tayong C1, meron na rin tayong C2, we can solve now the required problem, di ba? So ang tinatanong dyan ay rotation at B. So para ma-solve natin yung rotation at B, nasan ba nakalocate ang B? 3 meters from this point, from the origin, di ba? So we can say that when x is equal to 3, the rotation at that point is just
equal to the rotation at B. So, balik ka dun sa rotation equation, 15x squared, pero substitute mo na yung value na x is equal to 3. Minus 5 over 12, so substitute nyo hanggang makarating dito sa C1 na, palitan nyo na yung C1 ng negative 92.25 kasi napalabas na natin yun, di ba? Okay, so dito mapapalabas natin yung value ng theta B. Okay, which is equal to 9 kilonewton meter squared over EI. So, what is now the sign? Positive, di ba? So, pagka-positive siya, ano na nga uli yung sign convention? Pagka-positive, that is counterclockwise. So, pag ganun yung beam natin. So, ibig sabihin, if this is point B, nag-rotate pala from the original position, sabihin natin ito yung original position ni B, nag-rotate siya ng counterclockwise. So, ang rotation natin dyan ay positive. Hindi natin kinumpute yung theta E at saka theta C, pero pwede natin ma-predict na ang rotation dyan ay, ano masasabi natin sa rotation dito? That is negative, di ba? Di ba sa analytic geometry, kapag ang slope natin ay ganyan, the slope is negative. Tapos kapag slope naman natin ay upward, di ba? Positive naman yan. So parang ito, maglagay ka ng slope dyan or rotation. That becomes positive, di ba? Okay? So kung merong analyze natin, meron tayong negative na rotation. Okay? Meron rin tayong positive, tapos naging positive. Sa tingin nyo, saan kaya nag-occur yung zero na rotation? So kung may negative dito, may positive dito, di ba? O kunwari, negative 5, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Diba, kung merong transition between negative and positive, ibig sabihin, nagkaroon ng zero na value doon. Diba? So, ibig sabihin, ang merong part dyan na kung saan yung rotation natin or slope natin ay nag-zero. Okay? So, kung babalikan natin sa analytic geometry, ang slope natin na horizontal, yan yung slope na zero yung value. Okay? So, ano ba ang kahalagahan ng zero slope na yan? Kasi kung nandiyan yung zero slope na yan, kasi gagawa tayo ng tangent line, yun yung rotation, di ba? Kung ano yung tangent line dyan na nagbigay ng zero slope, yun na kasi yung location natin ng maximum deflection. Okay? So, let's say this is now the distance x max. Sabihin natin x max. Or the location of the maximum deflection. Sabihin natin x max. Okay? So, okay na tayo sa unang tinatanong. So, dito ay sagutin natin yung pangalawang tinatanong niya. What is the maximum deflection? So, dito, based from the figure, pwede na nating masabi na nakalocate ang maximum deflection pala sa A to B. Kasi, tingin nyo, may magsisiro ba na rotation dito kung parehas na positive yung B at saka C? So, pwede kasi nating ma-predict na ang maximum deflection ay dalawa lang ang pwedeng panggalingan. Pwedeng nakalocate yan sa segment AB or segment BC. Okay? So, dito, to solve for the maximum deflection, okay, ang ginawa ko muna para mas ma-appreciate nyo, nag-assume muna ako ng location ng maximum deflection na alam kong mali yung sagot. Okay? So, pero kayo, kung alam niyo nang sa AB yung tamang sagot, pwedeng dyan na kayo mag-assume. Pero try ko muna na sa BC ako mag-assume ng maximum deflection. So, maximum deflection, solve for the location of X. So, assume that the maximum deflection is located at segment BC. So, dito ako nag-assume. Okay, kung analyze natin yung segment BC, that is, what is the boundary? That is from 3 to 6. Yun yung ibig sabihin niya dito. BC is where the value of X is ranges from 3 to 6. Okay? So, dito, mag-isip kayo ng value ng X na muna na basta between 3 to 6. So, dito parang naisip ko is when X is equal to 4. Okay? So, dito kasi when theta is equal to 0, X is equal to X max. So, ano yung magiging value ng X max natin dyan? So, dito magbalik lang ulit tayo sa rotation equation natin. Ito yung rotation equation natin.
Okay, so transfer ko lang yung rotation equation natin dito. Okay. Pagka sinubstitute niya ba yung x is equal to 4, magsisiro ba to? Hindi, di ba? So, dahil hindi siya magsisiro, lahat yan ilagay niyo. Okay. So, i-shift solve nyo yan. Pagka shift solve nyo, so, pwede, i-ano ko muna, i-pesto ko muna yung calculus ko. Ayan, so, na-type ko na siya. 15x squared yan, minus 5 over 12. Tapos, syempre, equal yan sa 0. Okay? So, pagka nagpapalabas kayo ng value ng x sa shift solve, so, you try shift solve. Tapos, syempre, solve for x. Magtatanong siya ng value ng x dyan. Okay? We try first 5. Pagka trinay kasi natin i-type yung 5, ibig sabihin yan, mag-iisip siya ng value ng sagot dito sa equation natin na malapit sa 5. Then, ang ilalabas niyang value ay okay, medyo matagal. Pero trinay ko rin sa 0 at negative 5, 2.8063 rin yung lumabas. Tapos trinay ko rin sa nai-enter doon ay ayan na 2.8063. Okay, try nyo na lang yung i-enter yung 10, 9.1937. So, ibig sabihin yun yung mga value na napapalabas niya. Then, anong masasabi natin dyan? Ang kinunclude ko dito ay rejected. That is rejected. Why? Kasi the segment BC is ranges only from 3 to 6. Pero ang napalabas natin ay 2, which is less than 3. Tapos ito naman is beyond 6 meters, di ba? 9.1937. So, rejected tong value na to. Pati na rin yung mga yan. Okay? So, dahil ganyan, dahil rejected lahat ng value na yan, so, ibig sabihin, wala dyan yung location ng maximum deflection. So, we have to try again. Assume naman natin na ang location ng maximum deflection ay located at segment AB. So, where the value of x is ranges from 0 to 3. So, let's say, ang value ng x natin dyan ay 2. Gano'n ba kahalaga na nag-assume tayo ng value ng x dyan? Kasi, so ito yung itong equation natin, kopyahin lang muna ulit natin dyan ha. So, yan na yung equation na yun. Pagka sinubstitute kasi natin yung x is equal to 2 dito, 2 minus 3, that gives us the value of negative value. So, ang kailangan yung gawin dyan is 0 na yung value na yan. Okay? So, yun yung kahalagahan yan, kaya dapat mag-assume kayo dyan. Then, okay, ano na lang matitira? Yung 15x squared minus 5 over 12 ng x to the 4th minus 92.25. Tapos that rotation is equal to 0. So 0 is equal. Yan na yung magiging working equation natin. Okay? So i-set up nga uli natin siya sa sa calculus. Okay, so yan na. Nailagay ko na 15x squared minus 5x to the 4th over 12 minus 92.25. Yan. Is equal to 0. Okay. So, pag mag-shift solve tayo, ganito ang tamang pag-shift solve ulit. Solve for x. Mag-enter ka ng value. When x is 2, try natin na. Mag-assume lang kayo ng kahit anong value dyan na basta nakapalibot sa value na yan. So, ang lalabas ay ang lumabas sa akin ay 2.8055. Okay, try nyo rin sa 9. Ang lalabas dyan ay 5.3037. Tapos negative ng value niyan, tapos yung negative rin ng value nun. So, ibig sabihin niyan yung apat na value na mapapalabas natin dyan sa equation na yan. At masasabi nating apat talaga yung value na yan kasi raised to the 4th yan. So, ibig sabihin talagang apat yung roots natin or apat yung values na nagsasatisfy dyan. Ngayon, paano natin nasabing rejected to? So, malalaman natin rejected yan based dun sa boundary condition. Sabi natin from 0 to 3. Pasok ba to from 0 to 3? Hindi, kasi lampas na to yung 5 eh. Ito naman mababa kasi negative yung value. So, rejected yan tatlo. Then, ang tanging pumasok lang or okay lang ay itong 2.8055. So, yung 2.8055 ay pasok dito sa boundary na from 0 to 3. So, this is okay. So, dyan natin malalaman na nakalocate pala talaga sa segment AB yung maximum deflection kasi merong nag-satisfy na value ng x. So, we can now say that the location of the maximum deflection or we can say x max ay equals sa 2.8055. Okay? So, dahil okay na tayo dyan, okay, when x is equal to 2.8055, the deflection is deflection maximum. Okay?
So, balik lang ulit tayo doon sa deflection equation natin. Okay. So, ito yung deflection equation natin. Tapos, i-substitute natin yan. So, 5 times 2.8055. Substitute nyo lang yan. Yung x dito ay palitan nyo lang ng 2.8055. Then, wait lang. 2.8055. Okay. Minus 3. So, ang nangyari dito, ito pala ay magiging 0. Bakit siya magiging 0? Kasi magbibigay siya ng negative value. Ganon din dito. Magbibigay rin niya ng negative value. So, paki-check nga kung so, parang parehas rin siya dito. Nag-0 rin siya, di ba? So, ganon din dito. Magsi-0 rin yan. Kasi magbibigay ng negative value. Okay, so, mali yata yung na-compute ko dito. Paki-compute nga muna natin sa calcu. Okay.